Hallelujah. We glorify your name. We worship you, Jesus. So, itakbo natin ang ating baso na malumanin na awitin. Wala kang patuloy. Sa paawit naman, awitin naman, lahat ang awit sa mundo, di kayang ilarawan ng
Lord Jesus. We glorify your name. We worship you, God. Sa iyo, pinakamatas na pahuli at pagsabaw. Pinupuli ka namin, O Diyos, sinasamba, pinasasalamat. Wala kang katulad, O Diyos, wala kang kamantahan. Ikaw ang Diyos na nakita, nakatingin ang pangako. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah. Pangalawakan kaysa aking mga pagkakasalan. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sobrang biyaya. Minsan pa, O Diyos, for the last time, O Diyos, ng katarungan at katwiran na kahit minsan hindi na mahirap ng karangalan, kawalhatian. Salamat sa sobrang biyaya mo ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasalan. Higit ba sa buhay ko, salamat sa sobrang biyaya mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God, hallelujah, hallelujah. We glorify your name, we worship you, God. We give you praise, honor, and glory sa iyong pinamataas na papuri at pagsamba, God. Hallelujah, hallelujah, glory, glory, hallelujah. Salamat. Amen. Dadako po tayo para sa ating announcement, para sa ating prayer request. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pananalangin sa umaga, mula alas 7 ng umaga. At kung hindi kayo makapanalangin ng umaga, bukas po ang church ng gabi. Nandito yung ating pag-isaro sa nalangin at para sa ating schedules ng ating pagsamba, meron pa rin ang ating schedules pa rin, 6:30 ng gabi sa Wednesday PM at Wednesday PM. At linggo naman, 6 PM ng, 9 AM na umaga ang start ng ating Sunday School at 10 PM at 10 AM para sa ating morning worship. At para naman sa ating gabi, paggabi ng linggo, meron po tayong gawain ng 6:30 PM at sama natin sa panalangin ng ating bansa, panguna ng ating Pangulo, President Bongbong Marcos. Sama natin sa panalangin, maging ang government officials mula sa pinakamatanda o sa pinakamataas na katungkulan hanggang sa pinakamababa at patuloy na magligtas ng Panginoon ang mga government officials na gagamitin niya. At ipanalangin natin, lapit natin sa Panginoon ang mga bansang Pilipinas, patuloy na makalaya ang Pilipino sa pagsapos sa Diyos-Diyosan, sa kasalanan, at sama natin ang ating headship ng Father's House, paumuno ng ating pastor sa President Arizona, Pastor Raymond Mitchell, ang aming mga church council, ang mga international pastors, Pastor Tom Payne, Pastor Richard Ruby, Pastor Harold Guardi, sama natin sa mga panalangin, ang ating mga headship, maging sa bansang Pilipinas, sama natin sa panalangin, Pastor Boyet Isabida, ang mga regional churches at regional pastors, Pastor Yeli Sibel, Pastor Nalo Gugkay, Pastor Frank Benaventura, Pastor Charlie Carias, at Pastor Ernie Galete, sama natin sila sa panalangin, maging ating Mother Church sa lugar ng Baclaran, Pastor Rico Herrera, at ang kanyang pamilya. Maging ang ating mga sister churches, at maging ang Antipolo, sama natin sa panalangin, sa pangunguna ng ating pastor, Pastor Augusto Sena, kanyang babae, kanyang pamilya, sama natin sa panalangin, at
at ang pagbubunga ng gawain ng Panginoon sa lugar na to, maging ang mga pangailangan ng churches ay tatagpuin ng Panginoon. Ano yung Panginoon at ang paghayo, ang magbunga, ang mga spirit preaching ay gagamiting instrumento ng Panginoon sa pagliligtas, maging sa mga pagpapalaya sa mga makasalanan, pagbabago ng mga buhay. Sama din natin ang financial breakthrough and spiritual breakthrough ng church dito sa Antipolo. Magkaroon tayo ng sariling church building at maging ang mga soul lock-in, ang mga new converts ay mag-lock-in at makakilala pa rin sa ating Panginoon, maging ang ating mga mahal sa buhay. Sama natin sa panalangin, mga ating family, sama natin sa panalangin, ating mga ina, ating mga ama, maging ating may bahay o mga asawa, sama natin, maging ating mga anak ngayon, sama natin sa panalangin at maging mga may karamdaman, Pastor Tompet, complete healing pa rin, mag Sister Lucia, may karamdaman, at sama natin sa panalangin, John Arvin Mendoza, sama natin sa panalangin, yung mga may karamdaman, yung mga sa Olsen, kung may karamdaman ka, pwede natin panalangin, at sa gabi ito, sino sa atin may pangailangan? Bago tayo manalangin na pangalan ni Eldan. Palakpakan ng tuloy natin ng Panginoon God. Hallelujah. We glorify your name. We worship you, God. God, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang kapantay, Panginoon. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. God, ang mapanahal kami, Panginoon, O God, lumalapit sa iyong banal na trono at dakilang Diyos, O God, dinadalagan namin, Panginoon, namin, siya, Panginoon, sa harapan na dakilang Diyos, O God, katagumpayan pa rin, Panginoon, O God, ang mga na-mention, Panginoon, O God, ikaw pa rin, Panginoon, kumatagpo, Panginoon, kanilang mga pangangailangan, Panginoon, O God, i-bless mo, Panginoon, O God, ang mga na-mention, Panginoon, O Lord, dalangin na rin po namin, Panginoon, O God, ang aming lugar, Panginoon, O God, ang bayan ng Antipolo, Panginoon, O God, ay makakilala sa iyo, Panginoon, O Lord, ang lingkod, Panginoon, O God, na ikinalaga mo sa lugar na ito, Panginoon, O God, pagkaroon sa Lucena, Panginoon, O Lord, God, pagpalayo po, Panginoon, kayo ng sambayan, Panginoon, O Lord, God, ang magpapangalan ng iyong salita, Panginoon, O Lord, God, pahiraman ang banal na langis, Panginoon, O Lord, ikaw pa rin, Panginoon, O God, ang mangusap sa bawat isa, Panginoon, O God, lalabas kami sa iyong gawain, Panginoon, na may ginawa, pamundi, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, O Lord, lalabas kami sa iyong tahanan, Panginoon, na hindi na kami katulad ng dati, dakilang Diyos, O Lord, lalabas kami na may pagpapala ng iyong salita, Panginoon, O Lord, God. Yan ang po, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, in Jesus' name, O Lord, Amen. So, makakaupo na po ang bawat isa. Sa Papa, salamat sa punta at kung may nakalimutan po tayo, mamasok na mag-announce. Isa pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa buong magandang gabi sa inyong lahat, pagpalain kayo ng ating Panginoon ng pag-isip lahat sa ating midweek service. So, salamat. Amen. Praise God. Okay, so August 8 ay ating pong Jubilee Night sa Mandaluyong. Yan po natin pagandaan po natin, lalo na sa mga kabataan na gusto maging kabahagi nito. Bukas ay yan, magkat ninyo, inform nyo agad sa amin kung ano, para alam natin kung kaya tayo ng bus o ano, para alam natin kung ano, kung yung bilang. Amen. So, yan na, pwede kayo makanyaya ron. Kaya lang sasabihin nyo muna, sabihin nyo. Kasi pwede yung ano dun pwede yung kahit first timer lang ay pwede makasama ko. Pwede na makakakinig o maging bahagi. Doon na sa mga lalaki. Sa mga lalaki lang, sa mga babae ay meron yata ginakandak dito si Cheria sa mga kababaihan. So, yun lang muna ang ating ilang babalita. Hallelujah. So, salamat sa ating birthday celebrant. Yan, pagpalain ka ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Wala po si Brother Bill, kaya yung ating birthday
Sir Brand nagpaawit. So, diretso na tayo. Tara kumain tayo sa isa pa sa gawain ng ating Panginoon. Ito yung libo ng pananalabi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. So, kung kayo meron pong banal na kasulatan, ay buksan nyo sa aklat ng Genesis chapter 28. Ganito yung pagkakabasa na pagkakasulat. Umpisa ko sa verse 10, ilulukso ko na lang ng sa verse 16 dahil medyo mahaba ito at hindi makuha yung ating oras. Ganito yung pagkakasabi ng ating ng salita ng Panginoon. Genesis chapter 28, verse 10, umalis nga si Jacob sa Beersheba at punta ng Haran. Ito yung time na natatapos lang siyang basbasan ng kanyang ama na si Isaac. Pinagtakaan niya siya ni Isaac o ni Esau na si patay dahil nakuha niya yung basbas sa pagkapanganay mula kay Esau. Dahil sa samahan ng tulog ni Esau, pinangkat ni Esau na siya ipatay. Kaya napilitan ng kanyang ina na si Rebecca na siya ay papuntahin sa lupain kanyang tinubuhan. Sabi rito, inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi, isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog ng gabing iyon. Siya na naginig, may nakita siyang hagdan na abot sa langit at manaw doon ang mga anghel. At walang ano, nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham, Isaac, ang lupain ito na iyong inihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. So, ilokso natin sa 16, nagising si Jacob. At ang sabi, hindi ko alam na narito pala si Yahweh at nakakapangilabot ang lugar na ito, tiyak na ito ang tahanan ng Diyos, ang pintuan ng langit. Maagang gumising si Jacob, nang umagang iyon, kinuha niya ang imunang bato. Itinayo bilang isang alaala, binubusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainit at dadamitan at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaala ito at ipabalik ko sa iyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ipagkakaloob ninyo sa akin. So ito yung namutawi sa labi nitong si Jacob. Kaya nakita natin dito, ang nakita ko itong katotohanan, ang tidings ay pagkilala sa ating Panginoon. Sinabi niya ito, binanggit niya ito sa kanyang mga labi nang siya ay walang damit na maisuot, walang pagkain. Napilitan na siyang tumakas dahil sa pangyayari na naganap sa kanyang sambayan. Dahil pinagaw na niya ang basbas para sa kanyang kapatid na panganay. Nabanggit ko na sa inyo yung kung bakit naman pinaitulot ng Panginoon na maawala kay Esau yung blessing na dapat talaga sa kanya dahil si Esau talaga irresponsable. Walang kwenta, hindi nararapat sa salitang pagpapala. So, ano yung katagang binanggit niya rito? Sabi rito sa verse 20, nangako si Jacob. Amen. Kaya ang pagbabalik ng mga bagay, pagkilala ito sa ating Panginoon at yun na nga yung ikasampung bahagi, yun ang sabi niya rito. Nangako si Jacob, nang sabi niya na kung ako'y iyong
sasamahan at iingatan sa paglalakbay na ito, makakainin at dadakitan at makabalik na muli sa bahay ng aking Ama. Kayo po ang aking magiging Diyos. Kaya ang titles ay pagkilala sa Diyos. Kung ang Diyos ang ating kinikilala at ginagawa natin ito. Sa pambagay na makita natin dito sa verse 16. Nagising si Jacob. Ang sabi, hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Verse 17, nakakapangilabot ang lugar na ito. Tiyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan. So, ibig sabihin, sa tahanan ng Panginoon, talagang isinasagawa ang mga bagay nito. Ito yung palatandaan. Pinagtibay niya yung pangako niya sa ating Panginoon. Pagkilala at tanda ng kanyang katapatan sa ating Panginoon. Amen. Tanda ng kanyang pagkakaroon niya ng isang salita. Kung ating bibigyan ng pansin, sa katulad nga ng binanggit ko sa inyo, ang lahat na lumalabas sa bibig natin, pinakikinggan ng Diyos yan. Pinakikinggan ng ating Panginoon yan. Kaya sabi rito, nang siya'y bumalik sa kanyang lupa na sinilangan sa kanyang sambayan, pinalago siya ng ating Panginoon. At itong lugar na ito, na kung saan siya'y nananimik, siya'y bumalik yan at nagtayo siya ng dampaka dyan at sinamba niya ang ating Panginoon. Kung babasahin niyo yung aklat ng Genesis, parati siya bumabalik bilang sa lugar na yan upang sambahin ang ating Panginoon. At hahandog siya doon ng mga kaloob. Ito yung sabi ng salita ng Panginoon. Kaya yung patunay na si Jacob ay mayroong isang salita at ibinibigay niya. Ano sabi rito? Walang pagsala na ang lahat ng ikasampung bahagi na ipagkakaloob ninyo sa akin ay aking ibabalik sa inyo. Ito yung sabi ng salita ng Panginoon. Ito yung dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Amen? Ginagawa ito ay sa tahanan ng ating Panginoon. Ito yung sabi dito. Okay, so tayo dito ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. So, yun lang. At kung hindi pa rin natin ito unawaan, walang problema. Walang problema. Ang Diyos ang magpapaunawa sa atin yan. Amen? Minsan, sa pamamagitan ng karanasan natin. Kaya minsan, ang katotohanan hindi lang nakikita sa nasusulat, maging sa karanasan ng tao. Nakikita natin yan sa karanasan ng tao. Kaya minsan, may mga tao na hindi nila naunawaan ito, maunawaan nila pagdating ng panahon, totoo nga pala kapag naranasan na ng bawat isa. Okay, so yun lang. Tawagan ko si tawagan ko si Atong. Sa susunod, ano kaya ng may ba kang may cola? Kasi nakikita kayo sa TV. Sa TV baga sa online. Okay, so tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa lahat ng biyaya na ginagawa mo, Panginoon. Maraming salamat sa lahat, ikaw ang magpala ng iyong mga anak. God, marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. So, minsan pakita natin, I will deliver, praise the Lord. Praise the Lord.
Praise God. Okay, sasamahan to para sa aking sinabi ha. Maganda kasi yung pagkatayo tayo dito yung nakikita ko si Dave sa totoo lang, na kay Dave. Tanging siguro yun lang talaga ang ano niya. Pero nakikita ko siya tuwing pupunta rito, napaka-formal. Sinisipat niya maging formal. Kung napupunan. Ayan si Kapi dito niya. Para pag nakikita kayo dito, dahil lahat kayo, gusto ko kayo lahat gamitin. Kasi ang lingkod nyo, inyong pastor, darating ang panahon, tatanda. Kaya sino makapagsabi, isa sa inyo gamitin ng Panginoon sa lugar na ito. Para makita ng mga tao, kita ng ano, kasi wala sa ayos. Mas maganda kasi talaga sa ayos. Okay, pero kung wala naman talaga, walang problema doon. Yan talaga walang problema. Pero kung mayroon naman, sikapin natin. Kung nagkapera tayo, sikapin natin. Lalo na kung gusto natin na tayo rin gamitin. Sikapin natin na formal, maayos yung ating yan. Okay, so sa inyong mga Biblia, bukas kayo sa akin sa Aklat ng 1, sa chapter 8. Praise God. Pero bago yun, meron lang akong ipukwento. Bagamat malimit na nangyayari na nababanggit ko ito dito, pero ito talaga pinaka-ampot dito. Medyo malimutan, napakinggan ko lang din ito sa isang pastor. Isang araw, isang lalaki, pagising niya sa umaga, ay ugali niya umawak ng dyaryo at tingnan kung anong mga nakalagay doon sa babasahin na iyon. Kaya ang lalaki ay umarap sa lamesa, upo, nagkatimpla ng kape niya, nagbasa ng pahayagan o ng dyaryo. Nagkataon, may nakita siya doon na isang komentaryo, na isang doktor, at nakalagay doon ang pinangungusap ng tao ay patungkol sa kalusugan ng bawat isa. At nabasa niya doon na ang paninigarilyo ay hindi nakakatulong sa kalusugan ng katawan ng isang tao. Yan, nung makita niya ito, dinubing ang dyaryo, lagay sa lamisa, sa kanya, buti na lang nabasa ko ang sulat nito. Kaya simula ngayon, hindi na ako magpapasa ng dyaryo. Nakakatawa, pero po yun ay katotohanan. Ang sabihin lang natin, nakakatawa ka ng joke yun, pero yun po ay totoo. Totoo yan. May mga taong, ang ibig sabihin noon, ayaw nilang tanggapin ng katotohanan. Yan ang totoo. Tulad ng ako pinaniniwala, lahat tayo dito ay pumunta dahil mayroon tayong pangangailangan. Sino po rito walang pangangailangan? Sino may pangangailangan? Lahat tayo dito may pangangailangan. Lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Hindi naman ang dami ng nangyayari, hindi maganda sa ating paligid. Kaya marami nagsasabi, talagang Diyos na lang daw ang makapagliligtas sa bawat tao. Yan ang sinasabi nila. Ngayon, ewan ko kung gaano pa totoo yun. Meron daw na pumutok sa Palawan, sa Kalawakan, sa may Palawan. Isang malakas na pagsabog, sabi nila, mukhang pinetesting na daw ng China. Ewan ko yung mga gano'n. Ang dami nabibigto na mga kaguluhan sa ating mundo na ating ginagalawan. At kung bibigyan mo ng pansin,
mangmang na lang ng isang tao na umasa pang may magandang buhay dito sa daigdig na ginagalawan natin. So, ang kailangan natin ay Diyos na makapagliligtas sa atin. Tayo po ay may pangangailangan. Lahat po tayo ay may pangangailangan. At doon po ako mangungusap. Aklat ng Juan chapter 8 verse 31 hanggang 32. Dalawang talata lang po ang aking babasahin. Ganito nakasaad sa Bible. Wala nga pala yung operator natin yan. Wala yung spill. Okay, John chapter 8 verse 31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay na kayo'y mga alagad ko. Verse 32, ito po ang gusto ko dito kung talaga mangungusap. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Tayo po'y panandali ang panalangin. Dakila ang tapat na Diyos, maraming pong salamat sa iyong kabutihan. Maraming pong salamat sa iyong biyaya. Pagpalari mo ang bawat isa na iyong mga anak. Samahan mo na iyong banal na Espiritu ang iyong salita na nagkaloob mo sa iyong lingkod. Ilusin mo at kausapin mo ang aming puso. Pahalagaan namin ang aming mapapakinggan. Magbigay ng isang malaking puwersa. Amen. Upang maghanap namin ang iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko mangusap sa paksang truth is a basic human need. Sino pong naniniwala doon? Tulad na sinabi ko, lahat ng tao ay pumupunta sa gawain ng Diyos. Ang tao ay bumabanggit at nagsasambitlan ng pangalan ng Panginoon dahil sila ko'y nangangailangan ng Diyos na tutulong sa kanila. Pero ang napakasakit na katotohanan, gusto ng tao ng tulong ng Panginoon, himala, pagpapala galing sa Diyos, pero hindi nila maunawaan na ang tunay na pangangailangan ng tao ay katotohanan. Sino mo ang naniniwala na ang pangunahing kailangan ng tao ay katotohanan? Kaya sinabi ni Jesus, hanapin niyo ang katotohanan o inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So sa madaling salita, ang basic needs ng tao ay hindi pera, hindi pagkain na napapanis. Ang pangunahing kailangan ng tao ay katotohanan. At sino ang naniniwala dito? Na ito ang kailangan natin. At tulad doon, nabanggit ko na ito dito, maraming beses ko na nabanggit na doon nga sa Lokpan, nagkaroon ako ng karanasan na yung kapatid ng may-ari ng building na aming inuupahan, hindi ko akalain na nakikinig pala doon sa kabilang kanto. Marami siyang lasing. At isang araw ako'y lumabas, ang sabi niya sa akin, tinawag niya ako, sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, sa totoo lang, gustong-gusto talaga kitang sapakin. Ang sasakit ng mga sinasabi mo, Pastor, sa totoo lang, Pastor, gustong-gusto kong basagin ang mukha mo. Laking lalaki yun. Hindi ako naman, disipline, bilang tao, may nervous ako na, bulila ako. Kaya lang, medyo lumakas ang loob ko yung sinabi na ng bandang huli. Kaya lang, tuwing mapapakinggan ko lahat ng sinasabi mo, ang lahat ng sinasabi mo ay pawang katotohanan. Numarinig ko yun, lumakas ang loob ko, subukan niyo kung dumano doon sa hayaan mo at darating tayo dyan. Kaya, bakit gano'n na sinabi niya? Hayaan mo, darating tayo ng Pastor. Ibig nga sabihin nun, hindi siya naniniwala na ang pangunahing pangangailangan ng tao ay katotohanan. Maraming mga taong ayaw mabuhay ayon sa katotohanan. At napakarami ng mga tao mas gusto nilang mabuhay ng abnormal. Bagamat nagdudumilag sa kanila ang katotohanan,
katotohanan. Di ba? Pero ayaw nila paniwalaan na ang katotohanan ang pangunahing needs ng tao. Tulad nga, ang introduction ko ngayon, nabasa niya, masama sa kalusugan ng sigarilyo. Ang ginawa, nagpasya siya, mula sa araw nito, hindi na siya magbabasa ng diary. So, ibig ko sabihin, nakukuha niyo ba? Napakaraming mga tao na hindi nila tinuturing na ang katotohanan ay pangunahing pangangailangan sa kanila. At yun ang dahilan kung bakit tayo bumabayad ng building na ito. Kuryente. Dahil ang kailangan natin, ang pangunahing kailangan ng antipulo ay katotohanan. Kaya una na nais kong bigyan ng pansin, kilalanin mo ang katotohanan. Kaya sabi nga dito ng ating salita, ating binasa, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So kung hindi natin kikilalanin ang katotohanan ay pangunahing pangangailangan natin, hindi ka makakalaya. Ang sabi dito, inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So ibig sabihin, kailangan makilala kung napakahalagang makilala ang katotohanan. Dahil kung hindi, magiging alipin ka. At kung alipin ka, maraming ipagkakait sa iyo. Marami kang hindi mararanasan sa buhay. Isang halimbawa, katulad nito, pinamusap din ni Jesus. Lucas sa chapter 17 verse 7, Luke 17:7. Isulat nyo na lang at sa bahay nyo basahin. Kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aaralo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo siya agad upang kumain? Hindi ba't ang sasabihin ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain, pakainin mo, pagkakain ko, saka ka kumain. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinunod siya dito? Di ba hindi? Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Kapag hindi mo pinahalagahan na ang katotohanan ay basic needs ng tao, mananatili kang alipin. At pag nananatili kang alipin, maraming bagay ang mawawala sa iyo. Wala kang kalayaan. Ang mga tao, mga BFs na nasa abroad, gumigising ng alas 3 ng madaling araw. Magluluto, maglilinis, o pagdating ng mamamalingki, halos pagod na pagod siya, yun nasabi nito. At nakapagluto na siya, kakain ang amo niya, ipaghahain niya yun, titigyan niya ng tubig, tagtayo nun, ipitin mo lahat ng kanya. So, sa madaling salita, nakikita nyo ba kung anong wala sa isang taong alipin? Hindi kagaya ng ikaw ay hindi alipin, gigising ka ng alas 10 ng madaling alas 10 ng tanghali, di ba? Alas 10 ng umaga, kakain ka, pagkakain, sabay upo sa mesa, hawak ng cellphone. Pag ikay alipin, hindi pwede yung gano'n. Isa pang bagay, hindi ka magsisisi kung hindi mo kikilalanin ang katotohanan. Kaya ka magsisisi dahil naunawaan mo ang katotohanan. Kaya kung hindi mo kikilalanin ang katotohanan, napakalayo na ikaw ay magsisi. At pag hindi ka nga nagsisi, hindi ka magiging malaya. Ang lahat ng usapin ng paghihirap ay may kinalaman sa tinatawag na hindi nila kinilala ang katotohanan. Kaya maraming tao naghihirap, miserable ang buhay, dahil hindi nila kinilala na ang katotohanan ay basic needs. Hindi man totoo nun. Ang isang halimbawa rito, yung alibugang anak, alam natin yun. Di ba? Ano sabi roon sa Lucas sa chapter 15? Ano sabi roon? Sa bahay ng aking ama. Ilang beses ko itong binabanggit. At nang kinilala niya kung ano ang katotohanan ay sagana sa kanyang bahay ng kanyang ama. At siya'y
aking Ama. Ako ano? Yan ang isang halimbawa na hindi mapuputol ang kahirapan ng isang tao kung hindi mo kikilalanin ang katotohanan. Pero ang napakasakit dito, ayaw ng tao na kilalanin ang katotohanan. Yun ang isang malaking maliwanag pa sa sikat ng araw. Ayaw ng tao na kilalanin ang katotohanan. Binanggit ko ito nitong nakaraan. Uulitin ko ulit. Bakit na dito sa aking pinapangamusap ko. Yung si Ate Dog. Sino nakakakilala doon kay Ate Dog sa FB? Ang taba no? Wala ang taba niya. Kaya lang, pinairal niya yung disiplina sa katawan niya. Pinakita ko nga, hanapin ko. Pero ang timbang daw niya, 95. Sabi ko, grabe, ang bigat pa doon sa, mas mabigat pa sa akin yun. Pero may nakita mo, ang bigat ng katawan, napaka-sexy talaga. At maraming binanggit sa kanya, marami siyang binabanggit patungkol sa mga bagay na hindi dapat kainin. Ngayon, may mga nagbasa sa kanya, yung mga sabi, kung delikado, bakit laging nasa palengke pa rin? Bakit nabibili sa palengke? Tapos doon po yung kanya sinabi, ito ang sabi niya, kung delikado, bakit nasa palengke pa rin? Pero ito yung mas malalim na katotohanan. Hindi na lahat ng makakasama sa iyo, hindi nagbabawal. Kasi sa totoo lang, hindi batas ang palaging nagliligtas sa tao, kundi ang disiplina. Lahat ng yan, soft drinks, yan, may matigas ang ulo dito. Kahit anong sabihin mo, talagang soft drinks ng soft drinks, kasi marunong daw siya magbalanse. Yun ang sinasabi niya. Sabi dito, lahat ng yan, soft drinks, chicheria. Yung sa amin, may kwarto doon na puno ng chicheria. Pagpapasok ako, kikita ko kung chicheria yung nasa ilalim ng pero nag-aaral lang sa medical technology, pero puro chicheria. Instant noodle, processed meat. Yun ang sabi dito. Ligan lahat yan. Available, masarap. Pero hindi ibig sabihin, iligtas. Pag palagi mong kinakain, parang sigarilyo. May warning na nakaka-cancer, pero nasa tindahan pa rin. May naka-picture ng napuputol na daliri ng katawan ng kamay ng tao. Pero tinatangkilik pa rin. Bakit? Kasi sa huli, ikaw pa rin ang magdidesisyon kung sino ang mananalo, ang panlasa mo, ang kalusugan mo. Kaya minsan, hindi solusyon ang pagbabawal, mas makapangyarihan ang pagmula. Dahil kahit anong bawal, kung hindi mo alam kung bakit mo kailangan umiwas, babalik at babalik ka pa rin. Unti-unting sumisapot ka. Babalik ka pa rin sa unti-unting sumisira sa iyo. Kaya kami mga doktor, hindi lang para magbawal, nandito kami para ipaintindi na ang pagpili ng buhay araw-araw ay nasa kamay mo. Anong ibig niya sabihin doon? Ang nakita ko doon, ibig sabihin ng doktor, ayaw unawain, ayaw kilalanin ng tao ang katotohanan. Kaya kahit nakalagay na doon, nauuklo na, nauukpo, napuputas ang lalamunan dito, ang lakas pa rin ng sigarilyo. Anong dahilan? Dahil hindi na tinatanggap ang katotohanan. Kaya nga unang pinag-aaralan natin, kilalanin nyo ang katotohanan. Kaya ang basic needs ng tao ay katotohanan. Hindi tayo naghihingi ng pagpapala, pagpalain mo ko, ilayo mo sa karamdaman. Hello! Naiintindihan mo bang hinihingi mo? Ano ba niya ibig sabihin? Kasi kahit kaya nga tayo ng tao, hingi ng pagpalain siya, bigyan ng kalusugan. Ano bakit gano'n ng tao? Kasi nga hindi nga nila kinikilala na ang katotohanan ay pangunahing pangangailangan ng tao. Amen po ba? Dahil kung kinikilala natin na ang katotohanan ay pangunahing pangangailangan ng tao, dapat sinasagawa natin.
Isa pang bagay, hindi ka pwedeng sumamba sa Diyos kung hindi mo kinikilala ang katotohanan. Yun nakakano, no? Kung wala kang pagpapahalaga, wala kang pagkilala sa katotohanan, hindi ka po pwedeng sumamba sa Diyos. John chapter 4, verse 23 to 24. Dapat dumarating ang oras at ngayon nga nasasampahin ng mga tao na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba kailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ay paano nga yun? Ayaw mong kilalanin ng katotohanan. Kaya sinasampa mo mga rigulto. At hindi po yung pagsamba, kasuklam-suklam yung sa Diyos. Yan ang totoo nun. Kahit anong gawin mo sa tao, ipakita mo, yan o, Exodus 20, o, yan o, mga rimulto, mga Diyos-Diyosan, o, papunta sa impyerno. 7 salilaki ang sumpa dyan. Pero bakit ang tao patuloy pa rin? Kasi nga, hindi nila kinikilala ang katotohanan. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi nila kinikilala ang katotohanan. Kaya ang tao, yun. Alam nyo sa lumang tipan, ganito ang ginagawa ng mga tao. Kaya nung mapasa ko ito, sabi ko, talagang ito na talaga. Talagang ang salita ng Diyos ay katotohanan dahil nasasabi na kung ano talaga ang tao. Sa lumang tipan, ako nakita ko, sinasamba nila ang Diyos. Pag nakita nila yung katotohanan nila pagkakamali, sinasamba nila ang Diyos. Pero hindi nila mauwang-iwan yung Diyos-Diyosan. 2 Kings chapter 17 verse 40. Ngunit ayaw nilang sumunod, kundi nagpapatuloy sila sa dati nilang mga kaugalian. Sumamba nga sila kay Yahweh. Pakinggan nyo ha, sumamba nga sila kay Yahweh, ngunit sumamba rin sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon, ganoon pa rin ang kanilang ginagawa, maging ng kanilang kaapu-apuhan. Lalo-lalo na dito yung mga El Shaddai, Catholic, Charismatic, 20 taon, 30 taon na silang Charismatic, El Shaddai, sumasamba sila kay Yahweh, El Shaddai. Kaya balik tayo ng payo sa huli ng pagpapala ng Diyos. Di ba? Yan gano'n? Pero sa tingnan mo sa bahay nila, 30 taon ng El Shaddai, tingnan mo sa bahay nila, punong-puno ng Diyos-Diyos. Yun yung sinasabi nito. Ano sa tingin niyo? Masasamba mo ba ng Diyos na mabibigyan mo ba siya ng kaluguran pag gano'n ang style ng buhay natin? Bakit sila gano'n? Dahil hindi na nila kinikilala ang katotohanan. Kaya ginagawa nila yun dahil katwiran nila. Remembrance lang naman yan. Kung para ba sa mga magulang natin, alaala ng mga parents natin. Alaala doon ng parents, sinasabitan mo ng mga ilang-ilang, iniilawan mo, niluluhuran mo. Tapos pupunta ka sa sa mga ganitong gawain, sasayaw-sayaw ka. Si Yahweh Shaddai, tatanong-tanong ka. Tapos pagdating mo doon sa bahay mo, kita mo, ang dami, ang lalaki. Yun ito yun, no? Sabi dito, sumamba nga sila kay Yahweh, ngunit sumasamba rin sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan hanggang ngayon. Ganoon pa rin ang kanilang ginagawa, maging ng kanilang kaapu-apuhan. Ang alawa, na nais bigyan ng pansin, pakinggan mo ang katotohanan. Pag hindi mo kikilalanin ang katotohanan, o hindi mo kikilalanin ang katotohanan kung hindi ka nakikinig. Kaya kung napakahalaga ng pakikinig. Yung mga tao ayaw makinig, ayaw niyang kilalanin ang katotohanan. Paano mo makikilala ang katotohanan ay ayaw mo makinig? Tama po ba? Kaya ang pakalawang pinag-aaralan natin ngayon, pakinggan mo ang katotohanan. John chapter 18 verse 37.
Sinabi nga sa kanya ni Pilato, ikaw nga bagay hari. Sumagot si Jesus, ikaw nagsasabi na ako'y hari. Ako'y pinanganak dahil dito ako napalito sa sanlibutan upang bigyan ng patutuo ang katotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. Napakaalinaw niya. Kung tayo'y kumikilala ng katotohanan, dapat nakikinig ka. Ito sa akin ang salita ng Panginoon. Ang pangunahing pangangailangan ng tao ay pakikinig. Sino mong sumasang-ayon doon? Mark chapter 16 verse 16. Ang sumampalataya at mabautismo ay maniligtas, na dapat na hindi sumampalataya ay parurusahan. Kaya basic needs ang pakikinig. Dahil kung hindi ka makikinig, hindi ka sasampalataya. John chapter 3 verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Romans 10:14. Paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napapakinggan? At paano sila mangakikinig ng walang tagapangaral? Meron laganap na ngayon ng tagapangaral, kahit sa bus, kahit sa lansangan, sa palengke, napakarami. Ang wala, mga nakikinig. Bakit? Dahil hindi nila tinuturing pangangailangan ang pakikinig. Yan. Asan yung iba? Bakit sila wala dito? Dahil hindi nga nila kinikilala na ang pakikinig ay basic needs ng isang tao. Ang pagkaunawa nila, ang pakikinig ay ibinibigay lang sa oras ng wala kang labahin. Ang pakikinig ay ibinibigay lang sa oras ng wala kang magawa sa buhay. Kung naniniwala kayo may basic needs, ipaprioritize mo ito. Totoo ba ang katotohanan? Mahalaga ba ang katotohanan? Di ba yun ang dahilan kung bakit gusto nila i-impeach si Bibi Sara? Gusto daw nila yung katotohanan. Kaya yung pinahalagahan nila yung salitang pandinig sa Senado. Di ba? Nakukuhan nyo? John chapter 6 verse 27, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang tamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Ano sabi? Huwag daw pagkain nasisira ang inyong pagsikapan makamit, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Kaya sinabi ng Panginoon, ang tunay na pangangailangan ng tao hindi pagkain nasisira. Subalit kung hindi natin ituturing ito na pangunahing pangangailangan ng tao, magsisisi ang tao. Magsisisi ang tao. Isa pang bagay, hindi mo makikilala ang iyong sarili kung hindi ka makakakinig. At hindi mo malalaman na ikaw ay nagkasala at iyon ang katotohanan. Pag nakinig ka, makikilala mong napakarami mong pagkukulang sa Diyos. At yun ang katotohanan. Kaya ang basic needs ng tao, katotohanan. Yan ang totoo. Pero sino nga ang nagpapahalaga sa katotohanan? Kaya yung sumigaw si Jesus. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya sa sumigaw ng dalawang alam na yun ang basic needs ng tao upang ang tao ay pagpalain. Pangatlo, at dito ako magtatapos, hindi ka tatanggap ng anuman sa Panginoon kung ayaw mo ng katotohanan. Diba, sabi ko nga kanina, kaya tayo narito dahil gusto natin ng may pangangailangan tayo sa Panginoon. Gusto natin ng pagpapala
Samahan tayo yung ating future, samahan ng Diyos sa mga anak natin, ingatan na maging masiglang, malusog ang ating business, ang ating mga gawain, trabaho, ipagpalain ng Diyos. Di ba yun ang kailangan natin? At yan ang kailangan kung bakit ka dumadalo. Pero dapat mong maunawaan, hindi yun ang pangunahing kailangan mo. Hindi ka tatanggap ng anuman sa Panginoon kung ayaw mo ng katotohanan. Yun ang huwag nyo aalisin sa inyong isipan. Hanggat hindi mo maunawaan ang tunay mong pangangailangan, hindi ka tatanggap ng anuman sa Panginoon. Basahin natin ito. Meron kasing pangyayari sa John chapter 4, yung babaeng Samaritana, umiigib siya ng tubig. At si umiigib ng tubig, alam nyo kung saan oras, alas 12 ng tanghali. Dahil siya'y napakaraming asawa. Kaya ginagawa niya yun, alas 12 ng tanghali, para patay na oras. Walang masyadong mga chismosa, walang masyadong marites. Kasi pagka pinag-uusapan siya, kaya aayaw niya ng gano'n. Kaya pumupunta siya doon, yung patay na oras. Nasa bahay lahat ng tao. Umiigib siya ng tubig. Eh pagdating niya doon, nakita niya naroon si Jesus. Si Jesus nagtanong sa kanya, hindi ba makino? Natugan si tagang Samaritana o Samaritano, ang taga-Samaria at ang Hudyo ay hindi nag-uusap. May malalim silang sigalo. Basahin natin, John chapter 4 verse 50 to 51. Sinabi sa kanya ni Jesus yung ito na nga. Sinabi sa kanya ni Jesus, yumaon ka ng iyong lakad. Sorry, hindi pala ito agad yung aking nano. Namali yung aking nano, yung aking pagkakasulat na ilaktaw. Ayun, ito pala, sorry. Sabi rito, nakaharap ni Jesus ang isang babaeng Samaritana at sinabi ni Jesus, kung nakikilala mo lang ang tao niyo, humihingi sa iyo, ay hihingi ka sa kanya ng tubig na nagbibigay ng buhay. John chapter 4, sa verse 10, nasabi dito, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kalugod ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Sumagot ang babaeng Samaritana. Ang babaeng Samaritana sumagot, nabigyan siya ng tubig na ito na hindi na pumunta sa ganong kalalim lugar. At sinagot ni Jesus, tawagin mo ang iyong asawa. Kasi humihingi siya ng tubig na yun. Natin ni Jesus kasi kung naunawa ko lamang kung sinong humihingi sa iyo, bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay mo. Panginoon, yan ang kailangan ko. Yan ang pangunahin kong kailangan para din ako pumunta rito pag-usapan pa ako ng mga dismusa. Na ganito kalayong lugar. Sinabi niya na kailangan niya yun. Ang sinagot ng Panginoon sa kanya, tawagin mo ang iyong asawa. Bakit hinahanap ni Jesus ang asawa ng babae? Dalawang dahilan. Una, gustong makita ni Jesus kung siya'y nagpapahalaga sa katotohanan. Kung siya'y nagpapahalaga sa katotohanan, magsasabi siya ng totoo. Kung hindi, magsisinungaling siya. Kaya natuwa si Jesus dahil nang magsalita siya nang wala siyang asawa, natuwa si Jesus. Totoo, wala kang asawa. Dahil nakakalima ka na. O, yun ang sabi ng Panginoon, basahin ninyo. Verse 17, wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama, ang sinabi mo wala kang asawa. Verse 18, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon na hindi mo asawa, totoo nga ang sinasabi mo. Natuwa sa kanya si Jesus. Dahil ibig sabihin, kinikilala niya ang katotohanan. Makukuha niyo na. Ibig sabihin, kung siya'y nagsinungaling, wala siya makakala kay Jesus.
Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, kailangan mo ng tubig na sinasabi ko, tawagin mo ang asawa. Dahil tinusubukan ng Panginoon kung magsasalita siya ng katotohanan at nagsalita siya ng katotohanan. Kaya natuwa ang Panginoon sa kanya. Pangalawa, ipinapakita ni Jesus ang pangunahing kailangan ng tao ay ang katotohanan. Ipinakita ni Jesus sa babae, wala siyang makukuha sa Panginoon kung hindi siya magpapahalaga sa katotohanan. Pero ito sabi ng salita ng Panginoon, nagsalita ang babae. Kaya mga kapatid sa Panginoon, magbabanggitin ko pang ilang katalata dito sa Bible patungkol sa natin dito sa Aklat ng Mateo chapter 15 verse 21. Ito sabi ng Bible, Mateo chapter 15 verse 21, umalis po si Jesus at nagpunta sa lugar malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananean na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae sinasabihan ng demonyo at labis na pinahihirapan nito. Ngunit sumagot si Jesus, ngunit hindi sumagot si Jesus, lumapit ang kanyang alagad at sinabi kay Jesus, paalisin mo nga po ninyo siya at napakaingay niya at sunod na sunod sa akin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sampayan ng Israel lamang ako sinugo. Verse 25, ngunit sinumapit sa kanyang babae, lumuhod at nagmakaawa, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Yan yung sagot ng babae. Totoo nga po, Panginoon, ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanyang Panginoon, tugod ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, ginang napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari ang hinihiling mo at doon ay gumaling ang kanyang anak. So nakuha niyo yung point. Nalito yung babae Kananea. Pag sinabi kasing Kananea, wala silang bahagi sa ating Panginoon. Amen. Pero ipinakita dito ng babae na kinilala niya ang ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon, hindi po pwede na ang tinapay ay mapunta sa mga aso. Ano sagot niya? Oo, Panginoon. So sa madaling salita, pinaniniwalaan niya ang katotohanan. Inaamin nila na siya ay wala silang karapatan sa Ebanghelyo dahil ang Ebanghelyo ay para sa mga Hudyo at sila'y lumabas sa lahi ng mga Hudyo. Nahaluan sila ng ibang lahi. Kaya ano sabi ng Panginoon, hindi ibinibigay ang tinapay sa aso. Ano sabi niya? Oo nga, Panginoon. Ibig sabihin mo nga, Panginoon, aso nga ako. Ano ba ibig tungkultuhin? Pinaniniwalaan niya lahat yung sinasabi ng ating Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon, o babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Umayo ka, pinagaling na ang iyong anak. So ano ibig ko sabihin dito? Kung hindi mo titilalanin ang katotohanan, wala kang bahagi sa Panginoon. Nireject na siya kamuna eh. Kaya, sana pagtatapos, ang babae po rito na Samaritana ay napakatapang. Alam niya na nakakahiya ang kanyang pamumuhay dahil nakakalima na siyang asawa. Papintasan niyon sa kanyang pagkatao. Dahil ibig sabihin, maaari siya hindi matinong babae. O kaya'y babaeng mahirap pakisamahan. Grabe ko, nakakalim ka na. Siguro ang hirap kong pakisamahan. Hindi ako siguro ispilingin. Yun ang ibig sabihin mo, nakakalumakan na. Pero nakita ko dito, tinalil niya. Ang tapang niya, sinabi niya talaga. Yan kasi ang maaaring maging bunga nun. Pero matapang na ang babae, hinarap niya ang katotohanan, pinahalagahan niya ang katotohanan, at yun ang dahilan kung bakit siya ginamit ng Panginoon. Naging evangelista siya doon sa lugar na yun. Itinalag niya ang ating Panginoon.
tinawag niya lahat ng mga kabarangay niya at sinabi niya, tingnan niyo, nasumpungan ko ang Mesaya. At nasabi niya kung gaano ako kakiliit, kung ano ang aming buhay. Basahin niyo kasi, yun ang makikita niyo talaga. At nasabi niya kung ano ang aming buhay. Diba? Yung nasabi ko, naging ibanghilista siya doon sa lugar na yun. Yan yung mga kapatid na nais ko ipaabot sa inyo. Ngayon, ang tanong ko, ikaw, pag alam mo nakakahiya, anong gagawin mo? Magsisinungaling ka. Huwaharapin mo ang katotohanan. Anong gagawin mo? Normal yan sa nakakaraming tao para lang huwag makailang magsisinungaling ka. Hindi mo, talagang wala akong masagot. Wala talaga akong masagot. Diba? Pero nakita ko sa babae nito, napakalakas ng kanyang loob. Nangusap ako mga kapatid sa Panginoon. Truth is a basic human need. Ang katotohanan ang isang pangunahing kailangan ng tao. Kilalanin mo ang katotohanan, pakinggan mo ang katotohanan, at ang pangatlo, hindi ka tatanggap ng animan sa Panginoon kung ayaw mo ng katotohanan. Praise God. Yan po natin ang ating mga ulo. Nangusap ako sa isang simple at payak na pangusap. Hindi kailanman tatanggap ang isang tao ng mga bagay mula sa Panginoon kung ayaw natin ng katotohanan. Kaya nang si David ay hinarap ng Propeta Nathan ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Nathan, na siya'y nagkasala dahil inangkin niya si Bathsheba na asawa ng kanyang kapitan. Ano sabi ng Bible? Kung tapang ay pinahayag ni Haring David, kung nagkasala ako sa Panginoon. Sa harap ng member niya, sinabi niya o sa harap ng mga upo niya ng kanyang mga tao. Praise God. Yun ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon na si David ang taong malapit sa puso ng Panginoon. Dahil siya tao, tinutuloy niya isang malaking pangangailangan sa tao ang katotohanan. Pag sinabi natin, kinikilala natin ang katotohanan ay patunahing pangangailangan ng tao. Ibig sabihin, tatanggapin mo ang katotohanan. Yayakapin mo ang katotohanan. Mamumuhay ka ayon sa katotohanan. At doon mo makikilala ang katotohanan at ang sabi ng Panginoon, ang katotohanan na magpapalala sa iyo. Kahit natin tumayo, awitan natin ang Panginoon.
Diyos dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang sabi ng salita ng ating Panginoon. Ang Diyos ay naghahanap ng mga taong sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao hindi makalaya-laya sa kasalanan. Hindi magbabago ang buhay dahil ayaw niyang kilalanin ng katotohanan ay basic need ng tao. Hanggang hindi natin ito tinatanggap sa puso natin, hindi ka makakalala. Hanggang hindi natin ito pinahalagahan at kinikilala, hindi makakalaya. Kaya kung ikaw ito, yung panatanan ng Panginoon, mananalangin ako ng isang panalangin ang pagtanggap sa ating Panginoon. Pwede mo katang ito, Panginoon, tinahari ko po ang kinagkasalan na buhay sa kasinungaling at pinalot ng buong kasinungalingan ang aking buhay. Pero sa oras na ito, hinihingi ko po ang kapatawaran na nagmumula sa iyo. At nagpasya po ako na tanggapin ka bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Dahil dito, tinutuksan ko ang puso ko, inaanyayaan kitang pumasok at maghagi sa aking buhay. Sulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, o sa pangalan ni Jesus. Amen. Napabuhay ko ang panawagan, bukas ang altar. Ikaw ang nakakaala, niyayakap mo baga ang katotohanan? Inaamin mo ba sa sarili mo ang ako na ay kailangan mo yung katotohanan? At ang katotohanan, alam mo yan, kung ano yun. Ang tanda ng pagkilala sa katotohanan, nilalayuan mo ang bawang kasinungalingan. Ang tanda ng pagpapahalaga sa katotohanan, magpapailalim ka kung ano ang katotohanan sa buhay. Kung ano ang tunay na pangangailangan. Ito ang pagkilala sa katotohanan. Wala ko nakita ng tao na nagpahalaga sa katotohanan na naging alipin ng sanlibutan. Namaman
Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya, O God. Ang mga bagay na hindi ko kayang paglinawin, ipaliwanag, ipaunawa sa kanila, ikaw ang magpaunawa, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah.